Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back. Ang inyong online judge guys, Judge Ginan. Okay guys, tangin na ito na. Mzite versus Raffian. Medyo matatagalan lang. Medyo delay lang guys, no? Lagpas, ano na, time check muna tayo. Sunday, 8:24 PM. So supposedly, 8 PM itong battle na to na ma-upload sa channel natin. Pero, I don't know if what time ko siya ma-upload. Medyo na-delay lang guys kasi medyo halos kagigising ko lang. Tangin na, napagod lang kami sa biyahe. Ano lang, share ko lang, no? Nag Cebu Bohol trip kami ng grupo namin, mga tropa. Hindi namin ni-rides yun, baka sabihin ni-rides nyo. Hindi namin ni-rides. So, ano lang, tamang nature trip lang kami noon, tamang gala. So, yun, kaya medyo natagalan. Ang napondohan ko lang talaga na video is pang kahapon, which is Valentine's Day. So, yung ngayon, 15, wala. Kaya medyo delay tong upload natin. So, I think mga 10 or 10:30 ko to ma-upload, or I don't know. Makikita nyo na lang kung kailan to ma-upload. Pero this day din. Sunday din. Okay? Ngayon, ito na. Mzite vs Raffian. Actually, napanood ko yung intro. Kasi, di ba, laging ang start natin sa battle kapag round na ng isang MC. Pero I think ito kailangan nyong makita yung naging reaction ko dito sa pagpapakilala dito, kasi tayo lumapit si Mzite kay Raffian, no? So, ayun, din na rin ako magbibigay ng ng insights pa sa dalawang to. Alam naman natin yung kalidad ng mga sulat nila, tangina bakbakan to for sure. Si Raffian, hindi ko pa napapanood yung sa kanya intro. Hindi ko alam kung paano ibabawi ni Raffian yung intro niya sa intro na Mzite na lumapit siya doon. So, tingnan natin. So, umpisa na natin dito, tapos tuloy-tuloy na tayo. Di na ako magbibigay ng insights guys. Alam na natin yung kalidad ng dalawang to. So, game. Ito ang ganda na. Pasig City, represent para sa inyo. Magiging tayo lahat para kay Mzite. And lumapit oh. Yay! Alam niyo yung sa mga mahilig mag-boxing, di ba? Or sa mga mahilig manood ng boxing. Ito pag ganito, di ba? Pag nagfe-face off, di ba? May mga ganitong ganap sa sa boxing pag face off Parang ganun yung vibes Diba? Astig lang. Do your fucking thing. Let's fucking go. Who the fuck you think he is? Who the fuck you think he is? Shoutout sa Minds. Solid, no? Ang ganda nung ang ganda nung aura ng dalawang to, no? Ganda na ito, maganda bakbakan to. Lilinawin ko lang uploaded tong battle na to 2 weeks ago. So, syempre, andun na naman sa Facebook yung mga clips, mga trending clips. Pero, ayun, maniwala ko sa hindi, wala ulit akong pinanood maski isang clip sa dalawang to. Kaya, fresh to para sa akin. Game. Shoutout sa Raffian. Shoutout sa lahat ng tulong sa kaliwa naman.
Galing kay Pete, nabanggit ko na, linya-linya, shoutout sa kanila. Ay, sa kaliwa naman, galing pa ng Baras para sa inyo. Bigyan ng Okay. So, ganun lang kay Raffian. May ano kasi, may tugtog eh. Yo! Gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi naman magaling yan. Mga boss, pag round na M-side, huwag nyo nang ayusin yung mic. Total di naman siya babainggan. Game! Woo! Face off pa lang. Mainit na. So, game. Game! Sami. Hey, Sami. Game. Mga camera, pakibaba. Enjoy natin to. Flip top game. Game! Nanalo ng coin toss. Si Raffian, pinili niya Game. Si M-Side, tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin. Unang balat. Count 16 kayo ng M-Side. Yeah! Shit! Rinig nyo ba ako? Puking ina nyo, boy! Pasensya na ako sa dulo. Yung pagkakarinig nyo, mintis. Kasi, tignan nyo naman yung kalabang ko, pagdating sa technicals, may mga difficulties. Kaya boss, lakas niya yung audio na yan, putang ina, para masulit yung konsyerto. Para pag sinapak ko yung ulo na ito, rinig hanggang dulo yung echo. Yeah! You're not ready for this shit. You're not ready for this shit. Who the fuck would think this? Tangina, nag-intro pa yan. Tangina, parang autistic na inagawan ng laruan. Adlibs yun. Freestyle. Hindi yun kasama sa sulat ni Sight. Oh, teka. Baka may nagsusulatan angle na naman dyan, kagaya kay Slack 1. Oh, hindi ako nagpipredict. Hindi panggugulang to. 2025 na, ang pangit namang makarinig ng mananalo ka lang sa akin kasi ang dami mong tagasulat, bro. Mga kapag natalo, feeling dinaya. Allergic lang ako sa mga tulad mo. Pwes panay, para hindi ka na panay bintang ngayon, mararanasan mo mismo kung anong aabutin mo sa mga sulat ko. Last vuelta, na-suffocate nung naubusan ng kahanginan itong gago. Siya daw ay ahead of his time. So advance. Tapos naiwan ng Erops. A moment of silence for the late Raffian. Para di ka na maiwan, pare ganto. This time, mauuna ka sa plane pagtapos kong i-check-in yung body bag mo. Pero, nung dinayo siya sa Cebu, feel at home daw siya at tanggap siya ng crowd. So, hindi na siya iba. Paano di magiging at home sa gubat, gubat din sa kanila? Bars. Kawawa Shopee sa inyo ah. Palaging naliligaw, tapos kapag tinawagan, Sir, malayo pa ba? Oo malayo pa ba? Ilang nyug pa ba? Diretso lang daw, sabi sa rider, nawalan ng signal, bumalik lang nung nasa Laguna na. Kaya pala medyo demanding to sa mga battle, kasi sa malayo ka pa nang galing. Bakit? Ako din naman ah. Tignan mo, nasa harap mo ako kahit ang layo ng agwat natin. Ooh! Siya ay muli pagpapalain, pero di nga akalain na libingan niya pala ang huhukayin. Kasi pagtapos nito, kahit ABS-CBN, hindi na to kayang buhayin. Dating mahaba mag-set up, biglang nagawa 1-2-1-2 na. 45, nakakanam, Jumo Jordan. Paano? Panay ang panonood sa mga battles namin, hindi na reaction yon. Ang tawag doon, tutorial. Ooh. Nagpapanggap na batas, pero wag nakapag inyo na pag-alamang mga... Nood ng battle, tutorial. Diba may rebat si Husky? Tama ba? Kung kung naalala nyo. Husky vs Creeply. May rebat si... Husky vs Creeply ba yun? Oh, tama. Husky Creeply. Vuelta rin ata yun eh. Vuelta ba? Hindi ko na matandaan kung anong event yun. Pero may rebat si Husky kay Creeply nung time na yon na
kasi may angulo si Cripply na hindi mo pinagadan si Shaboy sa sa Motus nung time na yon. Tapos ang sabi doon, kung pinanood mo yon, tutorial yon kung paano maging tanga, something ganyan. So may lang, na nabutasan ko lang na parang same, no, na tutorial something. Okay? Okay. Panay ang panonood sa mga battles namin, hindi na reaction yon. Ang tawag doon, tutorial. Nagpapanggap na batas pero wak nakapag inyo na pag-alamang mga dalamagaan. Kahit na pagandaan, wala ka ng paraan, mag-review ka pa man, ibabagsak ka sa bar. Tangina, tapos para gumanda yung resume, mandadamay ng mga kilalang pangalan, tapos idadaan sa wordplay. Pues, 1,000 cuts yung foreplay, sabay budbud ng asin sa mga laman na parang Salt Bay o di kaya ay guillotine, tigil karera sa pagbagsak ng bar na parang toll gate. Since you wanna meet the old gods, you need to die the old way. Kasi Technical, ang sa technical. panggagamit ng pangalan ng sigaw para makadagit, tapos body bag na gamit lang ay banat na hilaw. Pag may kilalang nadawit yan ay matik na hahatak ng hiyaw. Talagang kakapit ng kakapit yung mga walang bitaw. Tingnan mo si Ari ko, napapabilib. Ganyan ang construction. Parang blueprint, technical. Technical, yeah. Well, ganyan lang talaga yung mga in-check excited pag may kinakatay na rap-rap parang Yulin Festival. Oh, porque Okay. tinawag na aso, tangina, nagpipiling bully na. Ilang taon ka na dito? Magti 3 years. Sa paningin ko, rookie ka. Sinadya ko mauna, magbilang ng mga tingga na sasaluhin mo na parang binulaga ako si Rizal, bang di pa nakaikot bariling ko. Pila nang mapapilang ka sa mga baguhan na, hilaw pa, pagpapapanisin ko. Di ka na kailangan padala ng baras pataas. Ako na yung bumabadya sa level mo. Okay. Ito. Saglit lang to, mabilis lang to na reaction dun sa round 1 ni Emzite. Yung adlibs niya para sa akin okay yun. Kung paano niya inumpisahan. Actually parang rebuttals ni Emzite yun sa ginawang action ni Raffian, tsaka kung ano yung sinasabi niya. 'Di ba? Yung who the fuck he think he is. Tapos do your thing. Tapos yung sa mic, 'di ba? Yung pakiayos, yung pakilakasan, pakiayos para pag sinapak yung ulo marinig sa dulo yung echo. So magandang panimula or magandang adlib para kay Emzite, 'di ba? Para makuha niya yung tenga ng crowd. So going back sa writtens, kita-kita niyo naman kung paano naging technical si Emzite dito, 'di ba? Ang pinaka naging highlights ni Emzite sa buong round 1, yung mga internals, yung mga multis, 'di ba? Kung paano niya kinonstruct yung yung level of difficulty, 'di ba? Yun yung pinaka naging highlights ng round 1 ni Emzite. Level of difficulties dun sa pag-construct ng mga internals at multis. Yung joke medyo hindi ganoon ka pumatok eh. May nasingit doon na joke pero hindi ganoon siya pumatok. Tapos yung reference na Chinese, yung rap, 'di ba? Sa China, I don't know correct me if I'm wrong. Sa China, 'di ba, parang kinakatay nila yung mga aso doon. So, even though overall magandang panimula, magandang maganda yung pag-set ni Emzite sa standard kasi since siya yung una. So sa tingin ko yun yung panimula at yun yung sinasabi ni Emzite na ito, lagpasan mo muna tong round 1 na to. Medyo medyo litaw pa yung technicalities dito, medyo litaw pa yung mga may mga lines si Emzite dito na masyadong technical na hindi natutulugan ng crowd. Pero para sa akin okay naman yung pagka-construct, lalo na yung multis tsaka yung internals, kung paano niya tinahitahi yun. Para sa akin isang malaking epekto yun sa round. Tapos yung ako na yung bumaba sa level mo,
yung malayo yung agwat natin. Magandang linya din yun para sa tapatan nila, 'di ba? So, yun. Maganda yung round 2 ni Mzite, pero tignan natin kung magiging effective ba si Raffian. Tignan natin kung malalagpasan ba ni Raffian yung ganong performance na Mzite. Game. Tanginang to, yun na yun. Walang kwenta na challenge. Lalagay niya daw yung body bag ko sa airport. Gago, sobrang bigat ko. Magbabayad ka ng additional sa baggage. Tanginang to, call out ako ng call out. Yun yung sinasabi, di ko inasahan. Di naman kita kinall out, tas gusto mo ako makalaban. Okay. Bobo ang puta. Kamusta? Malapit na pala magpasko. 11 buwan ang nakalipas bago mapagtanto. Walang pake kung sino man ang dasalan na santo. Kung marami-rami pa rin nasasawi sa bagyo, sila ba o ako? O kayo? Tunay na may kasalanan. Kung binubuwis ang buhay, buwis lang mabayaran. Sweldo ko'y binawasan upang bahay malabanan. Tayo yung nagpakahirap, sila lang yung mayaman. O tangina, ano bayan, kamusta na ating bayan? Mas nakakatakot pa sa palabas ni Kabayan. Nandun sa kaban ng bayan, ang kaban ng bayan, wag po sanang barilin na lang bigla dun sa tambayan, puta. Tambay. Shoutouts kay POV. Pang mga tropang nag-i-SF na yung POV sa mga taong B. OB. Overtime hanggang sa magkaroon ako ng Rolly. Namatay muling nabuhay, ganyan nga si Loki. Sobrang lakas ng tama, puta, baka ka mag-OD. Sunod-sunod yung hits, kala mo si Flo G. Sunod-sunod yung hits sa flip top, parang stress na nagyosi. Mas bobo ka ba sa mga taong nagsasabing, ang pangit ng ahon kasi wala si Idol Senyo at Loney. Yayabangan mo lang naman ako ng mga nauwi mong trophy kasi champion ka pala. Lately ko lang nalaman. Kaya naman pala kapwa 3GS na pang grade 3 yung kalaban. Yoo. Pero kung isa buhay champion yung usapan, sino una nyo naiisip? Sino una nyo naiisip? Diba? Wala ka dun, tropa. Pandemic champion, ikaw lang proud yan sa nakuha mong corona. Kasi kung di nyo alam, Okay. Comment lang ako dun sa isang mahabang statements ni Raffian about dun sa yung kabaya, yung laro dun. Kaba ng bayan, kabayan, 'di ba? Yung mga ganyan yung schema na yun. Medyo para sa akin crucial start 'yon since siya yung pangalawang bumatel. Siya yung pangalawang bumanat. So crucial kasi yung mga rebuttals niya hindi naman masyadong kumonekta siya pero hindi siya ganoon ka-impactful for me. Tapos yung approach niya dun sa pinaka-start ng sulat niya. Flat pa, no? Di ko alam kung setup ba 'yon sa mga susunod na linya niya. Hindi natin sure pero sa tingin ko hindi 'yon nakatulong dito kasi ngayon pa lang dumedirekta si Raffian kay Mzite. Yung about dun sa isa buhay champion. Yung pangit ng ahon, wala sila Idol Senyo at Loney. Diba? So, yun. Tapos, pag isa buhay champ, sino naisip nyo? So, dun pa lang kumokonekta kay Mzite. So, tingnan natin kung mali mo, set up pala yung ganong statement sa umpisa. Let's see. Diba? Wala ka dun, tropa. Pandemic champion, ikaw lang proud yan sa nakuha mong corona. Yan, punto kasi yan. Hindi nyo alam, 2x2 at isa buhay champion po siya. Ako na nagsabi kasi mamaya iyayabang mo din, di ba? Tangina, pinagmamalaki yung mga kampyonatong di niya naman nakuha mag-isa. Kasi nung 2x2, obvious na nag-sharing sila ni Shernan, ni Poison, ni Pistolero. Isa buhay na may binigay ni Lepram para lang matuloy ang iyong kwento. Alam ko ang sikreto. Yung Galawan sobrang lazy, itong Christian naging Quiapon. Kung sa bagay, sa kakampi mo ng Sislakwa nang galing na si Lebron at Michael Jordan, di lang mag-isang nag-champion. Wala yun. Pray, it doesn't matter. Kasi kahit gaano kadaming titulo ng mga 3Gs na to, may kita na squatter.
Fuck you sabay Stone Cold Stunner. Kung sasabihin mong champion ka sa tryouts dahil magaling ka na freestyler, nahihibang ka na boy. Walang pake kung magaling ka mag-freestyle. Si JD nga tinuruan pa lumangoy. Si JD nga tinuruan pa lumangoy. Madadama mo yung dalang init, mahahalata sa yung panaghoy. JD freestyle lumangoy. Okay, bars 'yun kasi 'di ba sa may freestyle na tinatawag sa ano sa langoy, 'di ba? 'Di ba? 'Yun. Kung pakiramdam mo'y nasusunugan ka ulit, boy! Galing sunugan din yung apoy. Yun lang. Ay gagi. Patay tayo dyan. Ayun lang yung ano, ayun lang yung round 2 ni Raffian. Akala ko matagal pa siya. Akala ko marami pang linya na nakaabang. Pakiramdam mo'y nasusunugan ka ulit, boy! Galing. Yan, yung i-enlighten ko lang kayo about dun sa pakiramdam mo na susunugan ka ulit, boy. So, yung time ng laban ni MZite tsaka ni EJ Power Ahon 7, yun yung time na nasunugan sila MZite. At yun din yung time na parang gusto niya umatras muna sa battle para maiba yung maging kalaban ni EJ. Pero tinuloy pa rin ni MZite yun, no? Ganong ka-professional si MZite, 'di ba? Kahit na wala siyang kahit na matalo siya, kahit na may nangyari may nangyari during his preparation, tutuloy niya yan. Ganun ka-professional tong MC na to. 'Di ba? So ayun, going back, yung round 1 ni Raffian, medyo tayo doon, men. Bitin. Kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo, ang haba ng statements ni Raffian about dun sa kabayan or yung schema na yon. Pumasok lang naman yung mga direct punches ni Raffian dun sa isa buhay champ, pandemic champion, yung punto na ikaw lang proud sa narating mo, 'di ba? Na lahat ng kampeonato niyo may ka-share, sharing ni Shernan, binigay ni Lipcram, 'di ba? Yun lang. Tapos matagal nang ginagamit kay MZite yung mga ganong angulo, yung mga ganong references. Kaya medyo hindi talaga ganon ka-impactful yung round 1 ni Raffian. Hindi rin nakatulong yung mahabang statements na hindi siya ganon ka tumatama kay MZite. So ayun, akala ko talaga matagal pa yung akala ko talaga matagal pa yung round 1 ni Raffian, pero natapos tayo doon ng ganon. So I think lamang si MZite dito sa round 1. Bigyan natin ng sa tingin ko ito yung pinakamababang score na mabibigay ko kay Raffian. Bigyan natin 9-8 in favor of MZite. Kahit papaano yung round ni MZite, may mga connected, maganda yung pagka-construct, maganda yung multis, maganda yung sa akin it was an above average na performance eh. 'Di ba yung level of difficulty na multis nandoon, yung pagkaka-construct, pagkakatahi, pagkaka-deliver. So I think MZite got this round. Sobrang dikit lang. Siguro kung na hindi in-spit or iba yung sulat ni Raffian sa early part ng round 1, kung hindi yun yung schema niya, kung direct yung mga punches ni Raffian kay MZite umpisa pa lang, siguro makukuha niya to. Pero ang dami rin kasing mga angles si Raffian dito na gas-gas na, tulad nung yung bigayan, yung champion, isa buhay champion, pandemic champion, 'di ba? Although direct sa kanya yon, pero hindi na nga siya ganoon ka-impactful kasi nga ilang beses na yung nagamit kay MZite, 'di ba? So 'yun. Round 2 ni MZite, pakinggan natin, pero yung round 1 bibigay ko yun kay MZite. 9-8. Ting sunugan din yung apoy. Panginang yan. Sino nauna niyong naisip pag isa buhay champion? Diba? Iba-ibang pangalan. Banu ka, pre. Di mo lang narinig yung pangalan ko. Natural, 10 kami. Ang puta. Tapos sasabihin mo, tinatanggalan mo yung mga kampyonato ko, tinatanggalan mo ng patunay. Kung nagkasabay kaya tayo, tingin mo magcha-champion ka ng tryouts?
Kung ako nakasabay mo, debut battle ko, isa buhay. Game? Sa loob lamang ng isang laban, ang dami niyang tawag sa kalaban. Bitch. G. Pre. Bro. Baka may alam kayo. Man. Tama. Men. Kay JD, tama ka na do. Tapos parikoy. Tapos kay Saint Ice, best friend. Para ma-rhyme niya sa living legend, best friend. 6-7. Kaso nung 6 a.m., sabi mo, 6 save them kasi 6-7 at nag-6-7 and Ben sa 7-Eleven. Tapos irarime mo lang yung legend sa best friend. Ang lupit mo naman, pre. Tanginang rhyming yan per nursery. Kaso ang dami mong sablay na tawag para kang bias na referee. Kasi kung usapang nice. tira lang, parang Sean Marion, tinapat nyo kay Jordan. Kumbaga, ito yung half court, tapos ito si Long Bam. Gusto mo ng hardcore? Yes, you gonna go down. John Bradshaw, ito yung choke slam. One champion, ako si Rodang. Gusto mong para kang landlord, sabay na ghost town. Na parang war zone, ikaw yung orphan. Sa mga Tangina. warlords, ikaw ay pawn lang. Kung ikaw yung dark Fuck off, Emzite, ang ina. Woo! Tangina, ito na, umaatake na yung ganitong Emzite, man. Grabe yung labing rhyme schemes, tangina. Solid. Warzone, ikaw yung orphan. Yeah. Sa mga warlords, ikaw ay pawn lang. Kung ikaw yung dark horse, ako yung Trojan. Kaya ka wag kang umastang pastar pagkat yung mga banat general, akala mo may ranggo. Ngayon, wasak nung binigyan ng break na parang sinargo ni Django. Kaso, di daw ito nauubusan ng gun bars. Parang naka-unli si Cardo. Di daw ako makakaporma. Kala niya nakachinelas pa rin nung sinabing may Rambo. Pero pwede rin ng handgun. Technical, Just no? blood, walang silencer pero may mananahimik. Walang body bag, ibabalot lang to sa garbage bag. Abangan nyo sa bahayan magsiswimming. Sa tenga mo itong warning shot, bang bang! Alingaw-ngaw yan na matining. Parang hustisya sa atin rap, for the views na lang, wala nang hearing. Wala nang pandinig pero kamay ko ang magdidikta ng gagalawan mo. Boss, bakal daw ang kamay ni Terminator, oh. Buti naman at alam mo. Sa katawan mo'y magpapantay ang bilang ng mga balakot basyo. Sige, sayaw! Nang matauhan to na parang ubando. Di mo ako kaya sa ganto. Matauhan Nagkamali parang na ubando. pinapat. Yeah. Paano bida kung kararating pa lang ni Zoro, nasawi ka na agad? Oh, hiniwa-hiwa siya eh, oh. Tangina. Kalagitnaan pa lang ng battle. Yun na yung tumapos na punchline. Kumbaga, setup pa lang patay na, di na siya umabot sa grand line. Yeah! Yeah. Tangina, partida yun lang alam ko sa One Piece, ha. Oh, Zoro. Tapos, Poseidon na binuhat yung mundo. Ayan na yung evidence para maliwanagan kayo. Paano ako pupuruhan kung kaya kang patayin ng mga reference na walang kinalaman sa'yo? Katulad Yung Poseidon na binuhat yung mundo, line ni Slack. Ni Slack yun. ng Four Horsemen. Oh. Teka, ilusyon din lang naman yung mga likha mo, kaya alam kong di ka delikado. Pwede mo rin naman akong tawaging Four Horsemen, kaso nga lang sa dami ng tricks ko sa entablado. Chinecheck lahat ng boxes na parang talent scout. Ang daming trapdoor sa ilalim, gamay na gamay yung underground. Kung sa kalye naman ay street magic. Buti pa sa baraha, pag sinabi mong stop, may namamarkahan. Habang tong alas ng baras, mawawala nang di man lang natatandaan. Kaya wag kang tawag ng tawag, kaya wag kang tawag ng tawag, ikaw lang din mananagot. Di ka star, di ka diva, di ka king, you're not a goat. At bago pa ako mag-good night, gusto mo mag-disappear, pues manood. So look me in the eye, now you see me, just bang, now you don't. What? Okay. Mas mas entertaining yung round 2 ni Emzite. Mas nagustuhan ko to. Andun pa rin yung rhyme schemes, andun pa rin yung mga multis na Emzite.
Pero parang mas ano to, mas flavored to, mas malasa, mas kumokonekta kay Raffian, 'di ba? Tayo na grabe yung ano doon. Grabe yung mga gun bars niya dito, grabe yung rhyme schemes. Although parehas lang naman almost identical yung rounds 1 and 2 ni MZite. Ganun pa rin yung ibibigay ko na puntos dito. 1 and 2 same lang naman. Pero ano lang to, mas na-feel ko lang yung mga 1-2 ni MZite dito. Mas na-feel ko lang yung mas kumokonekta si MZite para kay Raffian. 'Di ba? Mas gusto ko to. Real shit. Mas natripan ko to. Mas direct kay Raffian yung mga mga punches niya. Okay? So ang lang naman dito ang magiging question lang dito is kaya bang tapatan ni Raffian yung ganong performance ni MZ? Kasi dun sa unang ikot, hindi niya natapatan Kinapos siya dun 'Di ba? Kinapos siya, nagkulang, nabitin tayo doon sa round 2. Kailangan hindi maulit 'yon. So, tingnan natin. Yeah. Reneg. I don't have plans to use gun boss. But since you started it, bro, you hold tight. I was looking for a work from home job, but my bullet on sight. This ain't a close fight. To me, gun ain't boss. a challenge. I'll put you in a casket. If you want, we can do this again in a different fucking language. Pero, baka sabihin nyo, tunog foreigner. At isipin nyo na big fish. Ginaya ko lang siya kasi ganap na ganap yung pag-i-English. Tanginang to, nung laban nila ng MP3, bumpa! Laban nila ng MP3, no? Gago! Nung napanood ko yon, sobrang sakit ng tiyan ko, sobrang LT. Naaalala ko yung mga tropa ko sa'yo pag may inuman, napapa-English din pagkaharap yung MP. Tanginang to, Nice! nag-English lang siya. Di ba napanood nyo yun? Nag-English siya buong round. Para isipin nyo na dapat makalimutan nyo na yung there's only one name that you can found. Tangina, sobrang tangil na nun to, lalo si Sandikada na yun. Ngayon mo lang naisipan mag-English? Tangina, sobrang whack ni MZ. Sa bagay, ba't siya magre-rebat ng English noon? Ngayon lang naman nauso yung chat GPT. Tangina, gumamit ng computer. Tingin mo fire yon? Kahit gumamit ka ng AI, may iwan lang ako ng AI kung siya si Iverson, gago. Pero, bago ko simulan yung round 2, if that's fine, palakpakan muna natin siya kasi nagpa-bidding siya na umabot ng 14K para sa nasalanta ng bagyo at landslide. Legit, men. Yeah. Patunay na ang pagtulong wala sa layo, sa distansya o sa milya to. Kaya magpapabiding din ako pang abuloy para sa maiiwang pamilya mo. Kasi yung asawa mong si Ani, nasan si Ani? Huwag na natin siyang i-add. Si Creeply lang naman yung kupal na dinamay pa yung asawa mo't anak. Kupal ka, pre. Kupal. Pero paano kung theoretically speaking nakita mong si Ani nakabulagta dun sa lapag? Ay, gago. Paano ng marti? Tangina mo, Raf. Tangina. Parang first time ata gagawin ni Raf yan yung mga ganitong personal. Okay. Pakinggan natin. Na-survive nga natin yung EJ Power So game. Ilyo yung ulo niya agad nag-crack ay hammerhead na para kupal ka, pre. Kupal. Pero paano kung theoretically speaking nakita mong si Ani nakabulagta dun sa lapag? Pagkapalo ng martilyo yung ulo niya agad nag-crack ay hammerhead na parang shark. Tinatanong mo siya, Ani, ayos ka lang ba? Habang yung dugo walang tigil sa pagbulwak. Shit. Okay ka lang ba? Sobrang critical niya, Kap. Habang tinatanong mo siya ng, Ani, are you okay? Mapagtatanto mong smooth criminal tong Raf. What the fuck? Horrorcore, sobrang gore mula sa killer. Nakakatakot yung senaryo, dapat atang nagpi-play sa Thriller. radyo ay yung thriller. Pero pagtapos sa misi, syempre sunod agad yung mister. Kaya saksakin ng Chris sa tiyan si Christian para di na pamarisan.
tuhog yung laman, Horror parang tour, kebab, tapos luluwa pa intestine yan. Tignan natin kung masasalba ng paniniwala, pinsan. Ngayong mamamatay ka na, pakita mo sa kanila if you'll be born again Christian. Pero dahil Sam daw ang buhay ng hayop na yan, pagkagising niya pa lang, putap, diretso ground and pound. Pangkabib yung submission, pangkabib yung grappling, pwede ka mahuli ng submission sa isang maling galaw o UFC reference. UFC, yeah. Baka di na niyan magets. O baka maging Muslim tong Christian pag na-Islam, mga ka-Cheb, what the heck? Nice. Bugbugin tong may alter ego, yan ang aking strategy. Pag ginulpi si Everready, baka magsampa ng kasong battery sa binigay mong enemy. Ang galing. Galing. Battery sa binigay mong enemy. Di man lang na-energize, sir. You should try harder. Pero, Everready, battery, energizer, Yes, sir. Motus. Pero yung Motus ay yung kulto nitong si Christian na nagbibigay liwanag sa mga di nasisinagan. Pero totoo ba yung sinabi ni MP3 na di mo sila binabayaran? May lumapit sa akin galing sa inyo, di ko na lang papangalanan. Sabi niya, may as sa Motus pero si Kuya Site lang nakikinabang. May kinikita sa YouTube, may pa-entrance pa yung kada linggo niyang pagpapalaban. Tubong lugaw na pala yan. Tapos di mo man lang sila mabigyan kahit panggoto. Galit na galit ka sa gobyerno kay Marcos, si sobra mong bobo. Anong pinagkaiba niyo? Sa Motos, ikaw yung presidente na binubulsa yung pondo. Putang Na ina. yung mga Motos MC, Shit. kung binibigyan mo ng TF, hindi sana ibibenta ni Vicente ng doble yung ticket, gago. Pero buraot na urakot na hindi tumutupad. Pero ano pa nga ba nga asahan nyo sa site kundi kumukurap? Kaya walang pakisaliga mo, Brad. Pambobo ka, umay. Time is gold ang aking motto sa buhay. Kung Motto gusto sa ng buhay. champion na to, hantingin mo din ako pag sumali ako next year sa isa buhay. Kanya to. Round 2 Ruffian. So, dikit pala tong battle na to, no? Sa round 1, para sa akin, maraming nasayang si Ruffian ng mga lines kasi more on statements yung kinamada niya doon sa unang ikot. Diba? Sa first half, almost first half ng round niya, more on statements eh. Tapos, si MZite naman, multis, naging well-rounded si MZite doon. Multis, yun yung pinaka-highlights ng round 1 niya. Yun yung mga technicalities, yung mga references, diba? So, I think, malinaw na malinaw MZite yung round 1. Round 2, maganda yung mas maganda, mas direct yung round 2 ni MZite. Sabi ko nga, 'di ba, mas gusto ko yung round 2 ni MZite compare sa round 1 niya. Pero almost identical yung round, 'di ba? Mas mas nakita lang natin yung rhyme schemes, mas maraming mga 1-2, mas tumatama, mas mabilis yung absorb natin sa mga punchlines ni MZ para kay Ruffian. Yun lang naman yung naging different, 'di ba? Sa round 2 ni Ruffian, nag-iba. 'Di ba? 9-8 sa round 1. Then yung 1 and 2 ni MZ para sa akin the same. So, para sa akin bibigyan ko na to ng 9 points si MZ. Si Ruffian bibigyan ko na ng 10 points to. So, bakit? Imagery, men. Yung imagery na ginawa ni Ruffian dito, sobrang effective. Para sa akin para sa akin yung paggamit niya doon sa asawa ni Ruffian na si Ate Annie. Yeah, nakikita ko si Ate Annie kapag pumupunta ako ng events. So ayun. Para sa akin yun. Naramdaman ko lang yung sakit nung linya. Direct 'di ba? So medyo doon nakuha ni Ruffian yung attention ko. Tapos ayun, pag breakdown niya sa Motus na hindi nga may nag-snitch, hindi na niya papangalanan, walang TF, binubulsa may views, may kita, binubulsa, Marcos, Boto, Presidente, Vicente, di ibebenta ng doble yung ticket, 'di ba? So, ayun, I think yung mga references na yon, yung mga angulo na yun na ginamit ni Ruffian, enough yun para ma-overtake niya or ma-overtook niya yung round 2 ni MZite.
So ganun, dikit almost. Siguro kung hindi naging effective yung pagbe-breakdown ni Raffian doon sa Motus, doon sa yung paggamit niya ng horror core, siguro makukuha ni Mzite. Pero nagkaroon kasi ng ibang approach eh. Nung pagkakuha ng paggamit ni Raffian ng ibang approach, ibang estilo, sa tingin ko naging enough yun para makuha niya. So ayun, yun lang, ganun lang kasimple yung pag-breakdown ko doon. Sa tingin ko round 2 Raffian yun dahil sa mga ganong estilo, ganong elements na pinakita niya. Okay, so pares may 18 points round 1, Mzite 9-8, round 2 9-10. So 9-9 para kay Mzite, 18, 8 and 10 naman kay Raffian, and that's 18 also. Round 3 magiging deciding round natin. Pakinggan natin. Tanginan to. Pati yung angle ni MP3, nasilip pa niya. Kala mo talaga sa FRBL may TF sila. Tangina mo. Pag ako nagpapaliga, eto makinig ka. Kung kumita man, siguro matatawag mo na, di mo alam kung papalarin. So para pala maging tunay ka, dapat pag nagpa-event ka, ni Katiting, wala kang kitain. Ganun ba? Tanginan to, ako pa mag-a-adjust. O sige, kumuha ka ng sasakyan, tapos magsakay ka, libreng angkas. Tapos umiikot ka, 4 na taon, paikot-ikot araw-araw, saka kukuha ng panggas. Wala ka kasing alam eh, 10,000 lang premium mo nung nag-champion ka. Sa amin, 50,000. 50,000 real talk, tanongin yung mga nag-champion, 50,000 premium namin. Real talk lang. Tsaka may TF na kami, tanga. Late yung info mo. Gago. Gago pala ito eh. Okay. Yun na yun. Galingan mo pa. Putang ina mo. Diamond. Pero palag nung 2 on 1. Kumbaga, buy one, get one. Para kang freebie kung tutuusin. Kagaya ngayon, isang hingi ko lang, kung mataas ang value mo, ba't ang dali mong kunin? Oh. Palagi kang ang ino-offer pag may nawawalan ng kalaban. Hindi ko sinasabing wala kang kwenta. Pero, diamante, baka puwet ng baso kasi palagi kang nasa mesa. Okay. Available kapag yung iba, hindi available. Anak ka naman ng puta. Parang nakakalat na basura. Alam nga namang walang kumuha. Ako ang lunas para matutunan mo na di lang pakapalan ng mukha para mauna. At bago ka pa maging mukha ng liga, pangatawanan mo muna. Tapos pinapapunta pa si GL sa rally, tapos wala ka din naman punyeta. Rizal ka ng Rizal, tapos di ka makita sa Luneta. Pero bakit nga ba hindi ito pumuboses? Natural! Takot mawalan ng benepisyo tong si Iho. Mawawala yung #1 sponsor niya sa mga event kapag pinerwisyo yung munisipyo. Sample, pinadala ng paras. Ulol, wala naman daw nagsabi sa'yo na pumunta ka dito. Si Loni ba pinadala ng Cebu? Si EJ pinadala ng Colorado? Ginagawa niya yan kasi gusto niya sa kanila siya ang hero. Gets naman. Gusto mong dalhin yung lugar mo kung saan ka man nakikigera. Kaso pagtapos, Mayor, nirepresent ko po yung bara sa flip-top, penge pera. Diba? Maraming muka ang korupsyon. Hindi lang to sa flood control. Mga mata maging bantay sa lahat ng pagkakataon. Napasok na't nililimas pati laman ng lumang baol. Ninanakawan at lahat yung aso nyo, hindi man lang kumakahol. Ang ina, verse ako ng verse, wala pa rin nakukulong. Yeah! Kulong. Ganto pinagkaiba ng sumali ng tournament kasi kapag nanalo, may mga mai-inspire. Sa mga sumali ng tournament kasi kapag nanalo, magkaka-PS5. Tapos hindi daw pinipirahan. Okay. Baka nakalimutan nyo na yon. Isunugan. Sumali si Raffian. Sunugan sa Kumu. Yung yung season 2 na. Kasi yung season 1, puro yun eh. Puro 3GS yun nandun.
Yun yung tinalo ni Zaki, lahat ng halos yung tatlo. First round niya si Mzite, second round si Romano, third round niya si Lipcram, tapos finals Pistolero. Kay Pistol lang hindi talaga gumana si Zaki doon. 'Di ba? Na dissect talaga ni Pistol si si Zaki. So ayun, speaking of sumali sa tournament para magka PS5. May maano rin kasi yun, may pre-battle interview din. So bakit anong gagawin mo sa premyo? Yun sa amin ni Raf yan, para makabili ng PS5. Yun lang naman. Panoorin niyo yun. Sa YouTube pa rin naman yun. Pinanood ko kasi yun dati nung bago ko i-reviewin yung Kumugan. Tournament kasi kapag nanalo, may mga mai-inspire. Sa mga sumali ng tournament kasi kapag nanalo, magkaka-PS5. Tapos hindi daw pineperahan yung kultura. Tanga, yung paglaban ko sa'yo, may halo tong pera. Business to. Kaya bawal pabaya. Pero kung usapang kultura, boss, alam mong kaya ko tong patayin na libre. May bayad pa kaya? Walang father time sa battle rap. Akin ang legacy at history. Kukunin ko pati victory. 0-3, pinauna na ng highlights. Parang Derrick Rose na hindi na i-injury. May diamond, parang Derrick history. Kukunin ko pati victory. 0-3, pinauna na ng highlights. Parang Derrick Rose na hindi na i-injury. May diamond na sa ring si GL. Ang ganda ng highlights, Derrick Rose eh. Not ready for this shit. Not ready for this shit. Parang Derrick Rose na hindi na i-injury. May diamond na sa ring, pero si GL tinutime pa rin. Talagang kulang pag ganto. Ako sa loob ng isang buwan versus Mot versus Blaser. Sa sobrang basic mo, naisip kong kumuha ng 3. Mayabang? Real talk lang. Versus Mot versus Blaser. Yung kay Mot, sa sa Pinas Astig ata yun. Yung kay Blaser, di ko alam kung basta Underground League din yun eh. Di ko na matandaan. Alam ko yun yung kay Blaser. Siren, sa Siren ata, hindi ko lang sure. Diba? So, yun, correct me if I'm wrong na lang, guys. Ako gumawa, ang tawag nyo, maling asal. Boss, nag-i-echo ha, pabawas mo na. Boss. Mayabang? Pag ako gumawa, tawag nyo, maling asal. Pag mga baguhang wala pang napapatunayan, ayos lang magyabang, tapos kami, bawal. Future goat? Tangina, isa kang agresibong baguhan na may potensyal. Ganyan ka lang sa battle. Okay. Tangina, walang hassle, indestructible. Kahit diamante, drug yan, basta sa tamang angle. Ooh! Nice! Nice! Now ready for this shit. Ang ganda nun. Ang ganda nun, men. Ngayon lang ako nakarinig ng ganong bara, men. Kahit diamante, basag yan. Durog yan, basta sa tamang angle. Yeah! Although, hindi naman lang puro sa diamante, no? Kahit sa bato eh. Sa bato, kahit saan. Ang ganda nun. Ang ganda nung linya na yun. Ang hassle, indestructible. Kahit diamante, drug yan, basta sa tamang angle. Ganda nun. Now ready for this shit. Payapa ang isip at masaya ako kung nasan ako ngayon. Marami mang bullshit, may mga importanteng bagay pa rin mauuna. I-discredit nyo lahat ng achievement ko. Sige, lahat kunin nyo na. Pandemic champion, walang sikat na kanta, sabayan nyo pa ng malutong nyong pagmumura. Pero lahat ng ginawa ko sa putang inang kulturang to, hindi nyo yun mabubura. Ang bigat? Now ready for this shit. Now ready for this shit. Bigat, sight. Inang bigat. Bigat nung bigat nung kahit diamante, basag pa rin sight. Basta tamang angle. Tapos yun, yung titulo, tanggalin nyo na. Hindi nyo maubura yung ginawa ko sa kultura. Marami pa eh. Diba? Ang daming highlights. Yung Derrick Rose highlights. Grabe yun. Woo! Kaya ba ni Raf yan? Yung ganong level ng round 3. So, let's see
crucial yung round 3, kaya hang muna natin yung round 3 ni M-Site. Raffian tayo, game. Kailangan niya yan. Lahat nung ginawa niya, lahat ng ginawa mo dito, inuungkat mo. Kung totoong ginawa mo yan dahil sa pagmamali, ba't sinusumbat mo? Di ba? Gago, tapos nagribat pa ng tungkol dun sa hindi nila binabayaran. Gago ka ba, pre? Saan daw siya kukuha ng panggasta nga? Magtrabaho ka kasi. Tanginang tuhok, pinagkakitaan yung mga MC tsaka yung liga. Bobo ang puta. Kaya daw hindi siya gumante kay Abra nung dinis siya sa control. Kasi meron daw siyang self-control. Ulol. Ang dami mong imbento. Alam namin di ka gagante, parang sinapakan ni Abra sa pelikulang Respeto. Yabang-yabang, di pala papalag nung sinugod ka na, pre. Ako, kinall out ko si GL, naglaban kami. Kaso pinugbog niya ako eh. Baka sabihin niya, tinalo lang niya si GL. Eh, tinalo mo lang naman siya dahil estilo niya, ginaya mo. Oh. Ako natalo, aminado, pero sarili ko dinala ko, eh, ito. Nagkaboses ka lang, bro, dahil siya'y ginaya mo, eh, kay magaling na loro. At tinalo mo lang siya nung di pa dumadating si Zoro. Wala akong alam sa One Piece, pero yun lang. Ako, tinalo nung nakaraan, pero nandito na naman dahil makapal tong mukha ko. Ba't ko ikakahiya na nilabanan ko yung iniiwasan ng mga idolo nyo? Kasi takot matalo! Sumugal ka pa, Brad! Ngayon sunog ang balata, sunod yung balato! Isang dekada ka na dito! Ang tanong ko ano na? Ngayon gusto mo ng kalaban, mga baguhan, para pwede mo kaming yabangang ikaw ang nauna? Pag pinatay kita, lahat sila'y magtataka. Kasi patay na yung sight, pero dilat yung mata. Kung umasta! Tangina kung umasta! Kala mo kung sino sikat? Tinalo mo nga yung haring araw, pero di pa rin sikat. Every ready, isa ka lang po sikat. Sa New York Knicks, nandun sikat. He can do this all day, ganun sikap. Sinungaling, ganun sika. Oh, Marvel reference bigla. Ako'y walang ibang intention. Gusto ko lang pakitaan si Tobey Maguire ng connection. Okay, so Tobey Maguire, linya ni M-Site yon. Barracks, pandemic yon. Hindi ko alam kung ano, hindi ko alam kung isa buhay ba yon. Hindi ko not sure, 'di ba? Or laban niya kay AGL. Hindi ko sure. Ito, ang every ready ay pusa. Kaya sight parang malabo, lap trip. Tobey Maguire, pusi ka sight. Baka Andrew Garfield. Oh! Kaya Arik, makikita. Ayos na reference Tobey Maguire, pusa, Andrew Garfield. Okay. Nice. Field. Nice. Kaya Arik, makikita mo pati ng mga nasa web na malayo aming pagitan tila Morales aming miles pag nagapak isasak. Ang ganda ng reference kasi Spider-Man reference. Tobey Maguire, Andrew Garfield, sino nga ba yung Tom Holland, Miles Morales, 'di ba? Ayun, ito na. Tila Morales aming miles pag lagapak isasaksak sa ulo mo basag na tiles para wala makitang ebidensya itatago yung bangkay. Wala makikitang history, parang naka-incognito lang sa site. Pinadala ng Parasite, di mo kaya aking Parasite. Gumagapang to sa ulo na animoy Parasite. Grim Reaper, mas matalas tong dala-dala kong sight. Kaya M-Site, saluhin mo tong left-right. 1-2, 1-2, parang si boss nagchi-check mic. Kung punches, mala Tyson, you don't wanna test mic. Yun yung... Galing din ni Raffian dito. Yun yung sinabi ng maestro before he flipped M na parang nag-west side. Ever ready, you're not ready. Testingin mo na lang ako next life.
Tila pusang galabi ng ganang rumaraga, sana may headlight, kaya patay ka na gago. Basag yung mukha mo, makilala ka pa ay malabo. Sobrang pangit ng ginawa ko, tong sight naging sight to. King M-Sight, King ina mo, saluy mo tong left at right ko. Tanging kinikilalang king yung kumanta ng kulay do dahil ako. Akala nyo wala nang ender? Hiningay na lagutan na ba? Subukan mong baliktarin yung walang ender. Katapusan mo na! Tangina! Tan mo na! Ang ganda nun! Akala nyo wala nang ender? Hiningay na lagutan na ba? Subukan mong baliktarin yung walang ender. Katapusan mo na! Yeah! Ang ganda. Let's go! Who the fuck you think he is? Dahil ako, si Rafian, pinadala na... Hindi! Naging bara sa lalamunan ng kinilala niyong Diyos. Ender ko ba'y nawala o baka bago pa lang nagsisimula tong storya ko kaya di pa magtatapos? Adios! Ang lakas! Woo! Marami ata magagalit sa akin dito. Shit. I don't know if you will agree guys sa magiging boto ko. Pero I'll go with Rafian sa round 3. Iba. Kumbaga ganito siya. Hawak na ni Emza. Ito pero ano ko to, para mas para mas maging klaro lang sa inyo yung statement ko. Ganito. First quarter, ipagpalagay na natin sa basketball para mas maging klaro, 'di ba? Sabihin natin first quarter, sabihin natin ng gano'n first quarter lamang si M-Zite. Na-control niya yung laro, 'di ba? Sa basketball, ganun, 'di ba? So anong nangyari? Round 2 nagkaroon ng adjustment. So na-control naman ni Rafian yung round na 'yon. So sa tingin ko yung sabihin natin sa first quarter lamang si M-Zite, pagdating ng second quarter tumabla na si Rafian. So yung first half, pagpalagay natin basketball guys, sa first half tabla na. Pagdating ng second half, nakokontrol ulit ni M-Zite yung battle hanggang sa last 2 minutes, hanggang sa last 1 minute, hanggang last 30 seconds. Ganon. Lamang si M-Zite pa rin. Pero nung bumattle nung nag-spit si Rafian, yun nga, humahabol, last 2 minutes, ilan na lang yung lamang, last 1 minute, ilan na lang yung lamang, siguro sabihin natin 5 points na lang. Pero nung last 30 seconds, last 20 seconds, doon na nagkaroon ng takeover si Rafian. Doon na nagkaroon ng crucial 4 points, PBA crucial 4 points pumasok, 'di ba? Tapos after nun, meron ulit isang haymaker, 'di ba? After nun, meron ulit. Actually, yung walang ender, pag binaliktad yung walang ender, katapusan mo, yun yung pinaka naging panghabol ni Rafian sa na to. Kasi para sa akin, yung round 3 tabla na tie na talaga yung round 3. Sabi ko, tangina, iba yung Rafian dito. Sobrang iba yung Rafian. Feeling ko, ibang Rafian na yung bumabattle sa round 3. 'Di ba? Nahabol niya yon. Sabi ko, hindi, tangina, magiging tabla yung round 3 and magiging preference ko na lang yung magiging yung hatol. Pero nung narinig ko talaga yung tangina, walang ende, katapusan mo na, sobrang
sobrang tumatak sa akin yun. Kasi linya ni M-Zite yun eh. Diba? Linya ni M-Zite yun. And sa tingin ko, isa rin yun sa mga dahilan kung paano niya kinatay si M-Zite. Sobrang dikit ng battle, guys. Don't get me wrong. Maiintindihan ko kung binigay nyo kay M-Zite yung boto nyo. I don't know if ilan yung makukuwang boto sa battle na to. Pero para sa akin, kung ang boto nyo si M-Zite dito, walang problema. Either way siya. Preference na lang talaga ng judges. Kung yung 1 and 2 binigay nyo kay M-Zite, walang problema. Kung yung 1 and 3 binigay nyo kay M-Zite, walang problema. Kung all 3 rounds kay M-Zite, walang problema. Opinion nyo yan, guys. Opinion nyo yan. So ako, para sa akin, maganda yung umpisa na M-Zite. Nakuha nyo yun, malinaw. Round 2, rough yan doon, malinaw. Round 3, sobrang crucial. Maganda yung pinakita na M-Zite. Consistent na atake. Tangina, hindi siya humina doon. Consistent na approach, mas kumokonekta. Pero yung Ruffian kasi, pucha, grabe eh. From round 1 na check engine, nagpainit muna siya doon. Pagdating ng round 2, umatake na, uminit na yung makina, nagsunod-sunod na yung mga haymakers. Pagdating sa round 3, hinabol niya yung performance ni M-Zite. Tapos nagpakawala siya sa crucial crucial seconds ng battle. Nagpakawala si Rafi ng isang bomba talaga na akin ng battle na to. So I think that's the reason why Ruffian ang boto ko sa battle na to. So 1, M-Zite, 2 and 3 bibigay ko yun kay Ruffian. So props ulit kay M-Zite dito. Either way yung battle, pwedeng kay M-Zite, pwedeng kay Ruffian. Pero sa preference ko, I'll go with Ruffian dito. So 27 points para kay Ruffian. 28 naman. 27 points para kay M-Zite. 28 naman kay Ruffian. 1 point lang, guys. 9-8 sa round 1. 10-9 sa round 2. Round 3, 10-9 din. So that's 28 to 27. 1 point, Ruffian. M-Zite versus Ruffian! Yeah. Technical difficulties kanina, pero tingin ko yun yung mga laban na panalo tayo lahat. Yeah. Either way to. Boto ng 3-2? Hula ko 3-2. Urado, 4-1! Ay, 4-1? 4-1, guys. Magigay para kay M-Zite! Salamat sa pag-aatal. Sa pag-aatal. Luto daw, gago. Luto daw. Salamat sa pag-aatal. Sa pag-aatal. Maraming salamat kay Enigma. Maraming salamat sa inyo lahat. Sa mga sumigaw ng luto, salamat sa inyo. Taka na, syempre, gusto ko mag-shoutouts muna sa mga tropa. Luto daw, gago. Syempre sa Motos Batilig, palaging. Kay Madam Erlin Shaw, Pinoy Boulevard, Balagbagan Battles. At sa lahat ng mga naniwala, maraming salamat. Yun, una-una gusto ko lang pasalamatan si M-Zite para sa pag-aataon na to. Gusto ko lang i-shoutouts din yung mga kasama ko, si Alfonso Teo, at si Babsi, yun. Shoutouts, maraming salamat sa sumusuporta. Kita-kits tayo next year, yeah, Ruffian. Thank you. Ako lang yung bumoto kay Ruffian. Sobrang dikit talaga para sa akin. Pero nagkatuloy talaga sa round 3. Sa round 1 and 2 tie. Sobrang Diba? 1 and 2 tie. 1 and 2 tie, guys. ganun, nandun lahat eh. Lahat ng mga elements ng effective na battle rap styles. Pero round 3, para sa akin dun talaga nag-peak yung Performance. style ni Oo. Ruffian. Si M-Zite, solid yung pinakita na round 3, pero parang feeling ko, dahil siguro Huling. huli rin si nag-speak sa Ruffian, kaya na-overshadow yung Yes. pero damn, sobrang solid na battle, Ruffian. Tama naman si si Plasma doon. Although sige, may reason si Bias, agree. Pero kung pagpapantayin mo rin kasi para sa akin, yung totoo rin yung sinabi ni Plasma doon na doon nag-peak yung performance
Diba? Ang lakas nun. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung sa basketball, ano siya, mga last 20 seconds siya nag-overtake eh. Diba? Yo, Fruz, isa ako sa bumoto kay M-Site. Round 1, binigay ko yung M-Site kasi parang na-predict niya yung Totoo naman. gagawin na angle sa kanya ni Rafian na para sulatan na angle na na-predict niya nung round 1. Tapos ginawa nga ni Rafian nung round 1. Kaya bigay ko sa kanya. Tapos pati round 2 bibigay ko sa kanya. Tapos yung round 3, malakas yung ginawa ni Rafian hanggang ender. Sobrang solid pero yun, bigay ko pa rin kay M-Site yung boto dahil 1 and 2 ay M-Site. Hello, Hablem. Shoutout nga pala kay Hisem tsaka Tel sa baby nila. Pero boto ko, M-Site. Binigay ko yung 1 tsaka 2 kay M-Site. Talaga? Dikit yung ano nila. 1 and 2 pero mas M-Site? siya niya yung 1 and 2. Pero yung round 3, ang lakas ng round 3 ni Rapian, mas objective yun. So, binigay ko yung round 3 kay Rapian. Pero 1 and 2 nakuha ni M-Site. And yung round 3 ni Rapian was not enough para, alam mo yun, ma-overcome yung nakuha points score ni M-Site sa 1 and 2. Pero yun, tinding laban yun. Ako nga pala si Shay. Ang binoto ko sa laban na yun ay si M-Site. Basically, ang scoring ko is round 1 and 2 M-Site. Round 3 kay Rafian. Although, para sa akin, panalo per round si M-Site. Yung round of the battle is kay Rafian. Pero hindi naman ganun kalayo, no? Pero, although siya yung last na bumanat, hindi pa rin siya naging enough kahit na sayang eh. Ang istorya parang ang tagal nag-warm up ni Rafian eh. Oo. Siya talagang sumunod-sunod. At sa 1 and 2 mas lamang sa writing at execution ng angle. For example, merong angle sa battle na tungkol sa mga corrupt, no? Mas na-execute ng maayos ni M-Site yung sa part na yon, sa angle na yon, mas may punto. At yun, bale 1 and 2 M-Site, 3 Rafian, pero konti lang. Props out. Looney, binoto ko si M-Site. Sobrang lakas nung tatlong rounds ni M-Site. Kumbaga sobrang handang-handa siya. Opener, ender, pati yung palaman, yung gitna. Actually, nagulat ako dahil sobrang lakas ng round 3 ni Rafian na natalo niya yung round 3 pa rin ni M-Site. Para sa akin, round 3, malinaw na malinaw kay Rafian. He went the extra mile. Isa yun sa pinakamalalakas na rounds na napanood ko. Yung round 3 ni ano. Pero round 1 at round 2, dahil din sa opening ni M-Site na yung technical difficulties, yun din, doon naman siya nag-go the extra mile sa simula. Kumbaga parang nasiksik ni Rafian lahat ng best sa round 3 niya sa round 3 niya. Pero parang nakulangan ako sa round 1. Kumbaga kung doon, feeling ko malinaw na kay M-Site yung round 1. Round 2, dikit yun dahil malakas din si Rafian sa round 2. Pero mas feeling ko mas maraming dimension yung mga sulat ni M-Site. Okay. Nang bahagya lang sa round 2. So round 1 at round 2, napakahirap i-judge na battles dahil sobrang dikit niya kahit panoorin mo siya ng live o sa footage pag-upload nito. Pero sa pagkapanood ko ngayon, tingin ko kay M-Site yun. Round 1 and round 2. Okay, so that's it. Yun yung hatol nila. Akala ko 3-2 yung boto dito. Pero ayun pala, 4-1 siya. So ayun, props ulit kay M-Site. Pero sa tingin ko, Rafian yung battle na to. So ayun. Hindi ko na, marami na ako nasabi kaya hindi na ako magdadagdag pa. So ayun, kita-kits. Kasi meron pa tayong reviewin na Creeply vs Zaki. Kita-kits tayo doon mga kubag. No other comments na sa ano na to, sa battle na to. Nasabi ko na lahat. So kita-kits tayo doon. Pahinga lang ako, pero Creeply vs Zaki agad tayo. Up next. Peace out.